Usapang repatriation po dahil po marami po ka-OFW natin na nagtatanong kung makakabalik pa ba sila sa kanilang mga trabaho kung magpaparepatriate po sila temporary. Of course, makakabalik po kayo basta make it sure na kayo po ay pinahayagan ng inyong employer. Tandaan po natin, kailangan po hawak natin ang passport natin para po kayo ay makauwi ng Pilipinas. Para po kayo'y ma-repatriate. So, ano nga ba ang mga kailangan? Unang-una po, gaya na sinabi ko, dapat hawak nyo ang passport nyo. Kung hindi nyo naman po hawak ang passport niyo, dapat po pinayagan kayo ng inyong mga employer. So, pag pinayagan po kayo ng inyong mga employer, especially po dyan sa Saudi, Kuwait, is sila po ang mag-apply ng inyong exit permit. So, ayan po. And then, kung kayo naman ay husband visa, mas okay na okay po yan. At meron kayong mga dependent, may mga anak kayo, pwede po yan. As long as wala po tayong mga utang, wala tayong mga travel ban, wala tayong finance issue, wala kayong mga abscon or kaso, mga cases, pwede po kayo. Doon naman po sa mga ayaw magpa-cancel, gusto nilang umuwi for temporary vacation dahil nga alam naman po natin na may mga forced leave, pinaglilib tayo, no work, no pay, o kaya yung iba dyan, 20% ang cut sa salary or 50%. Yung iba po, mas gusto daw nila na umuwi muna temporary sa Pilipinas habang may mga ganitong issue. So, pwede po yan. Pwede po kayong umuwi at makakabalik po kayo. Make it sure, pinayagan po kayo ng inyong mga employee. Uulitin ko, papayag po, marami pong kumpanya ang pumapayag or maraming mga amo ang pumapayag na kayo muna ay magbakasyon temporary. It's either 1 month, 2 months, or 3 months, or kung gaano man yan. As much as bago mag 6 months, makabalik po kayo sa ibang bansa, sa inyong employer. Depende po yan kung papayagan kayo ng mga kumpanya ninyo or mga amo ninyo. May mga kaibigan tayo na pinayagan po silang magbakasyon sa Pilipinas. It's either 1 month, 2 months, 3 months dahil nga syempre nagre-reduce talaga sila ng mga staff now. Dahil nga syempre 'di ba, kung marami pong staff sa floor tapos wala namang masyadong guest. So mas maganda yung kunin na nila yung mga bakasyon nila, and kung gusto nilang mag-extend, okay naman din 'yon. So depende po yan sa pag-uusap ng inyong mga employer, ng company or ng inyong mga amo. Ano ba ang mga requirements? So, ang requirements, kailangan po nasa inyong passport, kontrata, it's either cancel visa ka, nagpa-cancel ka na, kung saan bansa ka man, for yung may mga exit permit na kailangan i-apply, cancel visa, and yung, depende po sa bansa ito ha, yung iba nangangailangan pa ng OEC at visa copy. Pero mas maganda, kumpletuhin nyo na po yan. Yang 5 na yan, para pag tinanong sa inyo, nandyan na po yan. Hindi nyo na hahanapin pa pag nandun kayo sa embahada. Tsaka nyo palang hahagilapin. Uulitin ko, passport, kontrata, kung ano ka man, cancel visa ka, yes po, yung cancel visa, and then visa copy, and inyong OEC. Yan po. Ito pa po ang isang problema ng ating mga ka-OFW. Although meron po tayong mga contacts number, email, and what else pa ba? Mga hotlines na tinatawagan, walang sumasagot, wala daw sumasagot, or sa email naman wala pa rin sumasagot. Ito po ang payo ko, dahil kapag ako po nagtry ako mag-send ng by email, through email. Hindi po para sa akin, para po sa aking kaibigan. So nag-send po ako through email para po magpa-register po along with this email, along dun sa aking request. In-attach ko na po yung passport niya, yung kontrata niya, yung yung visa niya. In-attach ko na po yun para po isahan na lang. Then, ayan po, ang sagot sa atin is mas maganda po ha, para hindi na po kayo nasasayangan ng oras ng walang sumasagot, walang kesyo ganito. Mag-direct na po kayo sa embahada natin. Kasi same din po ang sasabihin nila sa email. Mag-visit po kayo sa ating embahada. Basta dala nyo po yung inyong passport copy, Emirates ID, at yung
if ever cancel visa kayo, yes po, yung cancel visa. And or kung kayo naman po ay mas maganda, meron po kayong hawak na proof of no travel ban. Travel ban. Yan po. Actually, ma-apply nyo po yan sa Police Act. So, yun po, make it sure na wala kayong mga kaso, wala kayong mga abscond, wala kayong travel ban, at pwede kayong bumiyahe, lumabas ng ibang bansa, may mga dokumento kayo. Ngayon, doon naman sa mga buntis, or may mga karamdaman, dapat po meron kayong fit to travel. So, ito po, inilagay po natin dyan kung ano po yung mga dokumento for repatriation. So, mas maganda po, gaya po ng sinasabi ko, wag na po kayong mag-aksaya ng panahon na tawagan sila or i-email sila dahil po napakarami po nyo nag-i-email at tumatawag, baka hindi po kayo ma-accommodate. Mas maganda po, kayo po ay magpunta mismo sa ating embassy, sa MWO. So, MWO po, dito sa UAE, from Monday to Thursday po yan. From 7:30 AM hanggang 2:30 PM na lang po sila. At meron po silang Friday ng 7:30 to 12 PM. Ngayon, kung sa Saudi naman po, Qatar, Kuwait, i-research nyo po. I-research nyo. But mostly naman, sa ibang lugar, start sila ng Sunday. Hindi po sila nag-i-start ng Monday, nag-i-start sila Sunday. Sunday to Thursday. So, ganun po. So, mas maganda po, mag-direct na po kayo. Dala nyo po yung mga dokumento na yan. Passport, Emirates ID, if canceled visa, magdala kayo ng copy. If kayo naman po ay employment pa rin, magbabakasyon naman kayo, dalhin nyo po yung inyong certificate na leave letter na galing from the company na in-approve po nila yan, make sure wala kayong travel ban, wala kayong case, kompleto dokumento nyo, wala kayong financial issue. Okay? At sa may sakit, sa mga buntis, kumuha na po kayo ng fit to travel documents. Okay? So, ayan po, napakalinaw po. Paalala po sa ating mga kababayan na gustong umuwi ng Pilipinas. Yan, napakadali. Gaya na sinabi ko, dumiretso na po kayo sa MWO kung nasaang bansa ka man. Diretso na po kayo sa MWO, magpa-register na po kayo. Dala-dala niyo po lahat ng dokumento, magpa-register na po kayo. Okay? Magpa-register na po kayo, at least nandun na yung pangalan ninyo. Kapag po na-schedule na po yung chartered plane, yung chartered flight para sa mga Pilipino, and at least masama po kayo sa listahan. Hindi naman po pagpunta doon aalis na kayo, hindi po. Kailangan nyo lang pong ipasa yung mga dokumento, magpalista po kayo. Ganon po yun. So, God bless po sa ating lahat, and keep safe and enjoy po natin ang buhay, regular ang buhay. Gaya na sinasabi ko, happy lang po tayo. And don't forget po to follow my YouTube channel dahil dito ko po ina-upload yung mga video ko regarding sa mga OFW na gustong magtanong ng kanilang mga concern, like yung kanilang mga karapatan, yung mga dapat nilang tawagan. So ayan po para marami po tayong matutunan. God bless.